Driver na sobrang tapang at nag-road rage sa Cavite, Ano yan? Ano yan? Inaano mo? Wow! ngayon biglang nagsusorry. Na-trigger po ako, sir. Pasensya na po, Sir Jared. Siyempre, nasa kalsada po tayo. Gigilitan mo ako, bubusina ka pa. On mo, payag ka. O yan. Cellphone mo. Wow! Pagbusina po, tsaka yung sa medyo nagka-dikitan. Ano yan? Ano yan? Inaano mo? Wow! Baby! Asawa ko yan. Nangihingi po ako ng sorry. Puro ka pa ganyan. Wow! Yan ang payag mo. Patawad kung ano man yung mga nangyari sa atin. Yung time na yun, Suggestion ko lang sa'yo. Yo, what's up? This is Real Talk Darbs, ang pambansang issue analyzer ng Pilipinas, wherein I'm trying to influence you how to think critically about sa mga recent viral social issues ngayon dito sa Pilipinas. And today, we're gonna be talking about another viral issue patungkol sa nangyaring road rage incident sa Cavite kamakailan. Sino ba ang mali sa nangyaring road rage na ito? Is this the influence of alcohol or lack of awareness kung bakit sila napunta sa ganitong sitwasyon? Sir, May bata kami sir, may bata kami, oh. Should this issue needed to be tackled or katulad lang ng ibang insidente na kailangan lang dapat palagpasin? And of course, what are the things that we may be able to learn from this kind of situation? Let's find out. But first, let me give you a brief context. Usap-usapan ngayon sa social media ang isang viral video ngayon ng isang driver na may nakaalitan pang isang driver dahil lang sa pagsingit at pagbusina lang nito. Singit ka, ba't mo ako bubusinahan? Last Monday, September 25, ay pinost ito online ng Facebook page na Silinyador PH with a caption of, with a scale of 1 to Etivac, gaano ka katapang? Di ba matapang ka? Sige nga, tumesting ka nga dito, testingin mo nga ako. Now, this is a 3-minute video, kaya naman give me some highlights ng video na ito para naman hindi ka na mahirapan sa pakikichismis. Kasi alam ko, busy ka eh. Pero parang may need kang kailangan mong malaman ng bagong chismis. Pero sige, okay, fine. Bibigyan natin sa iyo yan. Hoy! Hindi ako chismosa! Curious lang at concerned! Sa first part na ito, makikita natin ang isang kotse na nasa likod ng white Honda CR-V na kumukuha ng video. Kanan ako, ha? Kaluan mo. Mapapansin na ayaw siyang pasingitin ng Honda CR-V dahil sinusundan siya nito kung saang lane man siya pumupunta. Ay, nako. Bala ka dyan. Until umabot na sila sa intersection at doon na huminto ang Honda CR-V. Kaya naman binubusinahan niya ito ng matagal. Ano ba? On the next part of the video, makikita ang driver ng Honda CR-V na nakasuot ng sando at agad-agad lumapit. Sir, May bata kami kasama! sir, may bata kami, oh. Okay, may bata ka. May gina. Pero teka lang. Oh, sige, sir. Sige po. Gigilitan mo ako, bubusina ka pa. Sumagot naman ang driver na kumuha ng video at ang sabi niya, Sir, may dashcam kami. Oh, may May dashcam din ako. Anong pakailan mo? now based sa video, ang concern ng Honda CR-V driver ay sisingit na lang daw yung kotse na nasa likod nila, bakit bumubusina pa? No, sir. Nasa Singit ka, ba't mo ako bubusinahan? Sir, nasa gitna ka ng dalawang Uli na yan. Bumawi na ako sa'yo. Moreover, napansin din ito na kumukuha ng video ang driver. Sabi niya, Puro ka pa ganyan. Oh! Mo, yan ang mo. Oh, Yan ang mo, cellphone. sige, sir. Ka. dagdag pa rito, meron daw siyang suggestion. Tama. Sisingit ka, sumingit ka. Sige Huwag po. mo akong anuin. Oh, sir. Tama Huwag mo na. akong bulabugin. Mapapansin na inawat na din ang driver ng Honda CR-V ng mga kasamahan niya. Hanggang sa napansin ng kumukuha ng video na parang nakainom ang naturang driver. Sir, nakainom kayo, sir, no? After nito ay lumapit ulit ang driver ng Honda CR-V na galit ang tono sa pagsasalita. O yan. Cellphone mo. Wow. Sir, ano? Oh, thank you. Lang. Thank you. Sisingit ka, sumingit ka. Ano yan? Ano yan? Sa sobrang intense na nangyari, napamura na ang asawa ng driver na kumukuha ng video. Ina, Baby. ay, puto mo rin. Mo, asawa ko. Ay,
Asawa ko yan. Asawa ko yan. Bakit pakialam ko? Hanggang sa tuluyan ng umalis ang driver ng Honda CR-V. Now, this video garnered more than 11 million views at the time of recording this video. September 25, naglabas agad ng statement ang LTO kung saan nag-issue sila ng SCO o Showcase Order para sa registered owner ng Honda CR-V. To explain, dahil napag-alaman na hindi ang lalaking driver ang may-ari nito dahil nakarehistro ito sa isang babae from Rizal. Ayon sa post ng LTO, ang violation na kakaharapin ng driver ay reckless driving under Section 48, Article of the Republic Act 4136 or the Land Transportation and Traffic Code. Kinilala din ang driver na kumukuha ng video na si Jared Batyon, wherein kasama umano daw niya ang kanyang asawa with their 6-month-old baby. Bukod dito, priority daw umano niya that time ang kanyang pamilya. Kaya naman, agad-agad naman siyang nag-report sa Cavite Police. Nagpasalamat din si Jared sa ginawang aksyon agad-agad ng LTO. Fast forward September 26, nakarating naman ito agad sa programa ni Senator Raffy Tulfo na Wanted sa Radyo, kung saan dito nakapag-usap si Jared at ang mismong driver na nag-road rage na kinilala na si JR Cesar. Hiningan si JR kung anong say niya sa nangyari. Ayun, attorney, Sir Jared, sa asawa niya at sa anak niya, gusto kong humingi ng pasensya, patawad kung ano man yung mga nangyari sa atin. Kasi nag-trigger ako nung time na yun. JR also said na after what happened, ay maraming threat ang natanggap ang kanyang pamilya. Kasi attorney, pasensya na po kasi madami pong naging threat dahil dun sa buhay namin, ng pamilya ko, dahil dun sa nag-viral nga po na video. At nilinaw din niya na hindi daw siya nakainom at that time. Ano po ma'am, panggabi po ang aking trabaho. Wala pa po talaga akong tulog noon. Okay, so Kasi, hindi po kayo lasing nung mga araw po na yon? Hindi po ma'am. After nila magharap, in-schedule na daw ng staff ang kanilang paghaharap ni Jared at JR to resolve the issue. Now, what are the 3 things that we may be able to learn from this kind of situation? Number 1, awareness matters. Based sa video, makikita natin kung saan nagkamali si JR. However, he wasn't aware of it. That's why he didn't acknowledge it. I realized na nangyayari talaga ito sa ibang aspeto ng buhay natin at hindi lang sa kalsada. I really hope that if you are in the same situation, you're really able to assess first kasi baka ikaw na pala talaga ang mali. Remember that the more conscious you become, the more aware you become of how unconscious you have been. Number 2, hindi lahat ng bagay ay dinadaan sa init ng ulo. Usually, ang tao kung ayaw ng tough conversations or argument ay dinadaan sa init ng ulo para matakot ang kausap para tapos na. This practice has been applied usually every awkward situation. But let me remind you na hindi naman sa init ng ulo lang dapat dinadaan. Now, try to speak when you are angry and you will ever make the best speech that you will ever regret. Number 3, as cliche as it may sound, nasa huli ang pagsisisi. Katulad na lang ng sinasabi ko madalas, lahat naman ng actions natin ay meron talagang consequences. Honestly, maswerte ka kapag sorry lang ang hinihintay ng taong naargabyado mo. Paano kung hindi na kayang madala ng sorry yung ginawa mo? Karamihan sa bagay na mahirap pag-usapan, nadadaan ito sa matinong usapan. Kaya magandang hindi basta-basta dapat umiinit ang ulo, sumisigaw, o nagsasalita dahil baka pagsisihan mo lang ang sinabi mo. Real talk. Honestly, sobrang dami ng ganitong insidente sa daan. There are so many road rage incidents that happened just this few months. However, we live in a generation right now na halos lahat pwede nang ma-document. And we can't change it anymore. Sa ayaw mo man at sa gusto, you will need to adapt. Sabi nga, di ba, if you don't like something, change it. But if you can't change it, change your attitude. Pero I hope we also give that person a chance to learn from it. Kahit na napapabalita that even before this kind of situation happened, si JR nasangkot na din pala sa isang insidente before. Now, nangyari na ang nangyari. I'm sure may realizations naman na. And he will face his consequences. Remember, you cannot change the past, but you can learn from it and choose how you move forward.